Ako si Elias, isang mangingisda mula sa isang maliit na bayan sa Visayas. Hindi ako sanay lumayo sa karagatan, pero nang minsang bumaliktad ang aking bangka dahil sa bagyong hindi inaasahan, napadpad ako sa lugar na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Nagising ako sa isang baybayin na hindi pamilyar. Ang langit ay kulay abo at ang hangin ay mabigat sa amoy ng pagkabulok at lansa. Nang subukan kong tumayo, napansin kong may sugat ang aking hita. Malamang ay tinamaan ko ang isang matalim na bato o koral habang tinatangay ng alon. Maya-maya, may lumapit na mga tao. Tahimik, nakatitig, at tila may kakaibang ekspresyon sa muka. Akala ko'y sila ang aking tagapagligtas. Ngunit nang makita ko ang kanilang mga mata ng gutom at kasabikan, alam kong nasa panganib ako. Dinala nila ako sa gitna ng baryo. Isang lugar na mukhang naiwan sa nakaraan. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa pinagsama-samang kahoy at dahon. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang amoy ng nilulutong karne at insenso na hindi ko matukoy kung saan nanggagaling. Isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Siya ang pinuno ng baryo at may ngiting hindi ko maintindihan. "Malayo ang iyong pinanggalingan, Dayo," sabi niya. "Ngunit ngayon, ikaw ay isa ng bahagi ng aming bayan." Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin. Pero nang tignan ko ang paligid, nakita kong may mga nagbabantay sa akin. Dahan-dahan kong naunawaan. Hindi nila ako tinulungan para iligtas. Dinala nila ako dito para kainin. Nagsimula akong mag-isip ng paraan para makatakas. Pinilit kong maging mahinahon habang kumakain ng kanilang hinandang pagkain. Ngunit nang makita ko ang piraso ng laman na may mga daliri, halos masuka ko. "Kumain ka, Elias," sabi ng matanda. "Hindi mo magugustuhan kapag ikaw ang nasa mesa." Kinabahan ako. Alam kong kailangan kong makatakas bago dumilim. Nagsimula ang isang malaking pagdiriwang. May mga nagsasayaw sa paligid ng malaking apoy na nakasuot ng mga maskarang gawa sa buto at balat ng tao. Ang tunog ng tambol ay malakas at ang kanilang mga sigawan ay nagmumula sa kasabikan. May mga nag-aalay ng inumin at pagkain sa isang altar. At doon ko nakita ang mga bahagi ng katawan ng ibang mga biktima. Mga kalansay na tinanggalan ng laman, nakasalansan sa tabi ng isang lumang palayok na puno ng pulang likido. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ng isang lamesang yari sa kahoy. Dito ako pinaupo habang nakapaligid sila sa akin. Nag-aabang. Ramdam ko ang kanilang pananabik, lalo na nang may isang matandang babae na may matalim na kuko ang lumapit sa akin at hinaplos ang aking braso. "Matagal na kaming hindi nagkakaroon ng ganitong pagkain," bulong niya. "Isang sariwang laman mula sa dagat." Nang marating ko ang gilid ng baryo, may isang matandang babae na lumapit sa akin. May awa sa kanyang mga mata. "Kung gusto mong mabuhay, sundan mo ang ilog. Huwag kang lilingon, huwag kang hihinto." Hindi na ako nagtanong. Tumakbo ako nang hindi lumilingon.
kahit naririnig ko ang sigaw ng mga taong nakadiskubreng wala na ako sa handaan. Tumalon ako sa ilog at hinayaan ng agos na tangayin ako palayo. At pagdilat ng aking mga mata, nasa dagat na ako ulit. Malayo na sa lugar na yon. Nahanap kong isang bangkang dumadaan at dinala ko pabalik sa aming bayan. Ngunit mula nun, hindi ko na muling inisip na bumalik o hanapin ang lugar na yon. Alam kong may mga baryo sa mundo na hindi na dapat matagpuan. At may mga kwento na hindi na dapat marinig.